Eto na nga, ay abay pag-umpisa na tayong mag-vlog na laang, baka dito pa tayo yumaman eh. May trabaho ka nga, pero kadami mo namang utang. Yung sinasahod mo, kulang pang pambayad. Ayan, so sa unang vlog natin, ayan, pa-support na lang han eh. Naalala nyo ba yung ano, ipinost ko sa FB na napugad ng ibon? Eh, kung hindi nyo naalala, eh, hindi. Hoy, Diba? ba't galit? Gayon lang naman yun. Huwag ka Ayan, so magalit. ito yung unang first, ano natin, first post ng vlog. Ayan, pa-support na lang ako guys, hani, para yumaman na tayo. Damay-damay tayo. Ayan. Meron naman kasi ako dating channel. Actually, nasa ano na yung views nun. Nasa 2 million views na siya. Kasi di ko na mabuksan kay may paili-ili pang nalalaman. Hani. Eh, yung ili, ano yun, dati pa yun, ng mga 2016, like na 2017. Ayan, mga binibili siyang mga email address. Ayan, yung maraming character. Kain naman kasi ng maraming character na yan, eh, nakalimutan ko yung password noon. Pero yung format, hindi ko naman siya nakalimutan talaga. Ayan, kasi hindi ko na talaga siya mabuksan eh. Yung password talaga yung nakalimutan ko. Abay, eh wala tayong magagawa. So, mag-umpisa na lang ng bago. Matagal-tagal na rin yun, siguro mga 2015. Ayan, yung account ko na yun. Tapos hanggang ngayon, buhay pa naman siya. Nasi-search ko pa naman siya sa YT. Ayan, so ito na lang bago. Pa-support na lang ako. Ano eh. Ayan, thank you so much. So, ito na yun. Okay, so tingnan natin yung pugad na nakita ko ng isang araw. Ayan kasi siya, nasa loob siya ng ano, sa ibabaw ng aircon. Nakita ko nung papasok na ako sa trabaho. Sabi ko, ba't may parang may mga damo sa ibabaw ng aircon? So nung zinom ko siya, pugad pala, sinigit ko sa pag-uwi ko. So ngayon, dahil day off ko, itatry ko siyang itatry ko siyang alisin. Which is takot na takot ako kasi talagang namamawis yung mga kamay ko, nahawakan siya. Kasi parang, ang ano nila, pag may pugad, may ahas. Kasi may ahas, kinakain daw yung egg. Ngayon, nag-aalala din naman ako na alisin kasi baka mabasag yung itlog kung meron pa. So nag-search ako. Sinearch ko kung ilang days na-hatch yung eggs ng isang ibon. So ang sabi doon, 10 days daw kapag maliit lang yung ibon. So I think maya-maya yung may gawa nito eh. Pero hindi rin ako sure kasi sobrang laki ng pugad niya. So iniisip ko na baka malaking ibon to. So sabi ko bahala na, kailangan ko lang siyang maalis kasi para sa akin parang risky siya. Tuyong-tuyo na yung dahon. So parang iniisip ko paano pag sobrang init, tapos kaya naman gagamitin yung aircon, tapos grabe ang init, baka mag-go siya ng sunog. So sabi ko kailangan ko talaga siya maalis. Sabi ko may itlog man o wala na siya, kailangan ko siyang alisin. Ayan, so takot man ako, nag-decide na akong alisin siya para walang mapahamak sa between sa ibon, sa eggs, at sa akin din, sa may-ari ng bahay, di ba? Ay, Diyos ko, kain naman ng ibon na to. Ayan, so kinamay ko siya. Sa una kinamay ko siya, pero talagang takot ako dyan. Tinan mo yung pagkakahawak ko talaga. Nangingilig ako sa takot. Kasi siniisip ko, paano pag may ahas na to, biglang tuklawin yung kamay ko. Oh my God. Ayan. So, kapag isipan ko dito, maghanap ng panungkit. Sabi ko, susukitin ko na lang siya. Kasi hindi ako sure, baka may laman pa or may ahas, ewan ko. So, pumunta ako ng kusina dyan sa ilalim ng lababo para makapaghanap ako ng panungkit. Ayan. So, buti na naman mga tira-tira akong mga kahoy-kahoy dyan. Ayan. So, nakuha ko siyang gawing panungkit. Actually, naputol pa nga yan nung ginagamit ko. Kasi plywood lang siya. At sobrang napaka-firm ng pagkakagawa ng pugad. Kaya matigas siya sungkitin. Ayan. So, sinungkit ko na siya. Ayan, yan. Nag-aalala din naman ako kasi baka matamaan ko ng panungkit yung itlog at mabasag. O kaya naman mahulog, babasag. Di ba kawawa naman yung nanay ng ibon. Siyempre, kahit paano masasaktan siya kasi sinira na nga yung pugad niya, binasag pa yung itlog niya, di ba? So, wish ko lang talaga, walang to. Pero pasalamat na rin talaga ako kasi wala siyang kasi nakikita ko siya, may mga feeder na siyang nalalaglag. So, parang iniisip ko, naglimlim na siya. So, baka kako na-hatch na yung mga eggs nito, nabasag na siya. Kaya lang, sabi ko, kung nabasag na yung itlog, baka naman kako may mga sisiw. Pero dahil wala akong naririnig na tumutulog habang sinusundot ko siya. So, parang inaano ko na, sure ako na wala na. Ang kinakatakot ko na dyan, paano kung ahas na ang nakatira? Yun eh. Ayan siya. So, nandun talaga yung takot ko. Ayan, yun kadami. Ayan, so, tagumpay naman ako, naalis ko siya. Ayan, naalis ko talaga yung lahat. Tapos binalisan. Yan ang daldal, nagkanda bulol-bulol na.